God. Amen. Good morning everyone. May buntag sa inyong tanan. Kung karoon kami tapos, we will be learning the Word of God taken from the book of Luke. Luke chapter 7, verses 36 to 50. The reading is in English. Matuna ka mo yung mga Biblia. Pakiapin na lang, Lucas Kapitulo 7, versikulo 36 hanggang sa 50. Just follow me silently, Luke chapter 7, verses 36 to 50. And the Word of God says, 7:36. Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and reclined at the table. When a woman who had lived a sinful life in the town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume, and as she stood behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed him, and poured perfume on them. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, and that she is a sinner. And Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Simon, tell me, teacher, he said. Two men owed money to a certain money lender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debts of both. Now which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt canceled. You have judged correctly, Jesus said. When he turned toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? I came to your house, and you did not give me any water for my feet. But she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss. But the woman, from the time I entered your house, she did not stop kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much, but the one who has been given little loved little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, who is this man who can forgive sin? Jesus said to the woman, yes, your faith saved you. Go in peace. Kita kanimo Diyos, itak na sa kabutawon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami pinagkakatipon-tipon muli para sambahin. Pagpalain mo po ang bawat isa na narito ngayong umaga. Bless everyone, Lord, who give up their time just to come into worship. Hindi sila matagos sa Ginoo, nga niya karon ni kabutagon nga mihatag din silang oras para simbahon. Bless us all, Lord. Give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen and amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga, it talks about worship. Kanina pa sa ating pagkanta, pinabanggit ko yung salitang worship, blessing the Lord, giving Him all the praises and everything. You see? Yung worship na tinatawag na pagsasamba. Now, tuwing makakarinig tayo ng salitang worship, agad pumapasok sa isipan natin yung pagkakanta. Yung kantahan na bilang bahagi sa ating pagsisimba. Usually, yun ho pumapasok. Kasi parang nasa isip na sa atin na praise and worship. Yun, kaya tumutugtog na yung mga gitara o mga instrument at nagkakanta na tayo, we begin the worship. Yan ho ang dapat. Yun ho ang ating iniisip. Pero isipin natin na ang katotohanan na ang worship o pagsasamba ay hindi lang bahagi sa pagsisimba na kung saan ang kongregasyon ay kumakanta, pinangunahan ng worship leader, kagaya ng ginawa natin kanina. Hindi lang ho yun sabing worship, but dapat ating malaman na ang bawat bahagi ng ating pagsisimba ay tinatawag na worship o pagsasamba. Meaning, every part of the worship program, Sunday worship program, wala lang tayo pumasok kanina, nagkamayan tayo and everything. That's part of worship. Kaya yung iba sabi nila, yung worship yun lang yung kantahan lang. Kaya minsan yung iba, pumapasok lang sa simbahan, yung nagsimula na ho yung kantahan. Kaya akala nila, yun lang ho ang worship. Minsan, pagkatapos na ho ng kantahan, pusa na lang lumalabas kasi akala nila, tapos na ho yung worship. Yun ho ang nangyayari minsan. Ngunit, hindi ho ganon. Hindi ho ganon. Ang lahat na bahagi ng Sunday worship service is part
of yung tinatawag na worship. Na kung susundan natin ang buong programa ng Sunday Worship Service, ang pagsasamba o worship ay nagsisimula na kanina pa. At sunod-sunod na yan, pagkatapos ng kantahan, pagsalitaan ng pastor, bahagi na yan. Yung ating pagbibigay ng ating tithes, bahagi na sa worship yan. At yung pagbibigay ng ating mga testimonies, hanggang matapos yung pagsimba natin. That's part of worship. Pero hindi lang yan. Hindi lang yan, huwag natin isipin na ang worship ay yung 2 oras lang o 1.5 hour na nandito tayo sa loob ng simbahan. Hindi lang yun. Ang buong, hindi lang yun ang ibig sabihin ng worship. Ang lahat na nangyari, simula pa sa kanina pagpasok natin hanggang matapos ito, hanggang pag-uwi natin sa buong araw, sa buong linggo, sa buong buwan. If we offer everything we do to God, kung ialay natin sa Panginoon ang lahat na ating ginagawa sa buhay natin, that's part of worship. It's an act of worship. Kaya sa malawak na kahulugan, sa lahat ng araw, it's a day of worship. Huwag ninyong isipin na yung 1.5 hour na tayo nasa simbahan, yun lang ho ang worship. Worship mean, ang ibig sabihin na everything we do para mabigyan natin ng kasiyahan ang Panginoon. We are created by God for His glory. Therefore, we give Him all the praises, we give Him all the thanksgiving, and we give Him the worship. Yun ang ibig sabihin bilang pagpapasalamat natin. Every day is a day of worship. And everything we do, when we offer it to God, it is an act of worship. Provided we do it without murmuring o walang pagreklamo. Kaya kung sa malawak na kahulugan, at ano yung ginagawa natin in and out of the church? Nasa loob man tayo ng simbahan, nasa labas man tayo ng simbahan, nasa kusina man tayo, nagluluto man tayo, nagpapalit man tayo ng diaper ng ating mga anak, we are doing it as part of worship if we do it for the glory of God. Kahit man nandito ka sa loob ng simbahan, pero ang isip ko ay wala rito, hindi lang sa misis ko, hindi talaga ako magpunta rito sa loob ng simbahan. Wala na. Parang wala ka na dito sa loob ng simbahan. You see? Meaning when we worship, we do everything. Do it for the glory of God. In everything we do, in and out of the church, when we offer it to the Lord, that is part for an act of worship. Kaya ngayong umaga, ang mensahe na tatalakayin natin ay pinanagatan, sinasamba kita, Panginoon. Worship you, O Lord. Na maraming mga Kristiyano ngayon na namumuhay pa rin sa mga maling akala. Maraming mga maling akala. Kaya kahit nandito man sila sa loob ng simbahan, akala nila malapit na sila sa Panginoon. Pero ang katotohanan, kung maliho yung pagpasok ninyo rito, lalo pa kayong lumalayo sa Panginoon. Ito ang katotohanan. Kaya kinakailangan matutunan natin what is really worship na ginagawa natin para sa Panginoon. Yun ang katotohanan at yun ang pag-aralan natin ngayong umaga. Kaya batay sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, sikapin natin alamin kung tayo ba ay pumapasok lang sa loob ng simbahan o we come to church to worship God. Magkaiba yan. Kung pumasok-pasok lang tayo or are we worshiping? Yun ang pag-aralan natin. Kaya unang-una, pag-aralan natin ang kadalasan ginagawa natin na akala natin, sinasamba natin ang Panginoon. Usually, ano ba yung mga ginagawa natin na akala natin, sinasamba na natin ang Diyos? Unang-una, worship is not just about music or a style of music. Hindi lang ganun. Noon, na naging Kristiyano ako mga 1988, nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos tagapagligtas. Nagsisimba ako noon sa Davao City Alliance Gospel Church sa Davao. And mga 2000, yung noon pa, yung pag-worship namin, yung pagkakanta sa loob ng simbahan, ginagamit ko yung hymnal. Parang yung mga awitin, mga slow songs, yung mga mahihina. Pero by 2000, nagkaroon ng pagbabago ang worship service. Nagkakaroon na ho ng kantahan na mga, may sabihin na yung mga fast beat na. Parang mga disco na ho yung kinakanta. Mga tao nagsasayaw na, parang gano'n na ang ginagawa. Kaya dahil sa pagbabago, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng simbahan. Yung mga elders nag-away-away na, at yung mga nagsisimba minsan, yung iba lumilipat na sa ibang simbahan. Dahil akala nila, para sa kanila, parang disco house naman yung simbahan.
Kasi isip nila, worship is about music, worship is about singing those slow songs. Parang ganun yung ang isip nila. Yun ho ay mga maling akala na dapat hindi natin sundan. Para mahinto ang gulo, nagpasya ang mga elders ng simbahan, pati ang pastor, na magkaroon ng 3 serbisyo sa loob ng simbahan. Sa umaga, tinatawag na Bisayan service. Bisaya ho yung ginagamit. And ang lahat ng mga awitin, ginagamit ho yung himnal. Kaya mga slow songs. At sa tanghali naman, yung English service, ginagamit na ho yung mga Pacific may drums na, may mga electric guitars na. Kaya parang kung baguhan ka, parang napakagulo. Yun ho nangyayari. At sa gabi naman, yung tinatawag na Tagalog o mixed service, Tagalog, Bisaya, English, yung sinasalita ng pastor. At yung music naman, may fast beat, yung mga mabilis na parang disco, at meron naman slow songs. Para mabigyan ng karapatan yung iba na gustong magsimba sa ganong uri ng mga music. Kaya yun ho nangyayari. Dahil ang akala nila, ang worship ay tungkol sa kantahan lang. Yun lang ang sinasabi nila worship. Kaya yun ho ang nangyayari. Pangalawa, worship is not for our own benefit. Not for our own glory. Kung pumasok man tayo sa simbahan, akala nila yung dami-daming problema sa bahay, dami-daming problema. Parang magulo ang isip kung papasok ko sa simbahan, para maging mag-ano yung pakiramdam ko. Ano bang ibig sabihin? Coming to church and having worship is not for our own benefit. Hindi yung para sa ating ikakabuti. Or for our own glory. But we come to church to glorify God, para bigyan natin siya ng kasiyahan. Yun ho ang katotohanan. Kaya, ang pangunahing intensyon ng pagsamba o pag-worship ay para mabigyan natin ang Diyos ng kasiyahan sa pagitan ng ating pag-awit, pag-praising man o ano man yung pagbibigay at marami pang mga bagay. Kaya, it is not about ourselves, it is about God. Worship is all about God, is all about Jesus and not about us. You see? Pangatlo, worship is not only part of our life. Hindi lang ito bahagi sa ating buhay, but worship is our life itself. Paano ba yan mangyari? Ang ibig sabihin, ang ating pagsamba sa Panginoon ay hindi lang 2 oras sa araw ng linggo, at sa buong linggo naman, wala na ang Diyos sa ating buhay. Oh, no. Every day, every hour, every moment of our life, dapat ang Diyos talaga ang naging prioridad sa ating buhay. Worship is not only a part of our life, but it is the life itself. Kung paano tayo namumuhay para mabigyan natin ng kasiyahan ang ating buhay na Diyos. Kung walang kauras kita mo sa simbahan, praino na ito para magsimba sa Ginoo. Paggawas na ito sa 2 oras, bubalik na punta sa dati nating buhay, buhay na makamundo, buhay na makasalanan. Ano bang ibig sabihin? We are doing something, we are doing hypocrisy. Walang ato lang iilan ang Ginoo. Parang niluluko na lang natin, 2 oras lang niluluko. Pagkaya, Lord, I bless you, I bless you. Kung paglabas ng simbahan, babalik naman tayo sa dating buhay. Buhay na makasalanan, buhay na makamundo, and we are not worshiping God. Sayang lang yung ating 2 oras na ginamit natin sa loob ng simbahan. Worship is not only a part of life, it is our life itself. Doing it for the glory of God. Kaya kung dili, sinutan sa Diyos kung sa itawag o pag-aralan ng Panginoon. Now, ang katalawang punto na pag-aralan natin ngayong umaga, bilang mga Kristiyano, ano-ano ba ang kailangan natin para makabalik tayo sa tunay na pagsasamba? Returning to the heart of worship. Ano bang gagawin natin bilang mga Kristiyano? Unang-una, bilang mga Kristiyano, kinakailangan na magkaroon tayo ng humble heart. When we come to God in His presence because we worship Him, we need to have a humble heart. Meaning we need to have a humility. Kung saan ang humble heart? Dapat na atay pagpakumbaba. Dinit na mo sunod sa simbahan para simbahin at sabahin natin ang Panginoon na we are dictating God. God, give me this. If you will not give me this, I will not come to church anymore. I will not worship you. That is not humility. Mas labaw ka sa Ginoo ni Ana. Patay sa minsay na binasa natin ng umaga, isang araw,
si Panginoong Kristo na imbita ni Simon na isang Pariseo. Doon, sumaling siya sa tinatawag na Engranding Bangkite. Nang malaman ng isang babae na si Kristo ay pumunta roon, ang dating babae ito na makasalanan, pumunta rin siya roon. At nakita siya ni Kristo na nakaupo si Kristo, doon, dumapa siya sa paa ni Panginoong Kristo, hinalikan niya, umiyak siya, at doon, nabasaho yung paa ni Panginoong Kristo, pinunasan niya sa kanyang mga buhok, at doon, binuhusan pa ng mamahaling yung pabango. Now, ito na. Nang makita ito ng isang Pariseo na itong si Simon, nagsalita si Simon sa kanyang sarili. Sabi niya, kung alam na ng propitang ito, kung sino ang babaeng niya, mandidilig talaga siya. Ayaw niyang pahawakan yung kanyang paa. Alam mo, Panginoon siya, kahit sa isip niya, isip natin, alam ng Panginoon yan. Kaya sinabihan, Simon, meron akong sasabihin sa iyo. Kaya nagbigay siya ng isang parabol o isang kwentong makahulugan. Sabi niya, may 2 taong nangutang sa isang pautangan. Ang isa umutang ng, bigyan natin $50, yung isa $500. Dumating na yung oras na bayaran na ho nilang mga utang, wala silang pirang pangbayad. Dahil mabait ho yung money lender, kinansila. He canceled all the debts. Sabi ng nagpautang, wala man kayong pirang pangbayad. Mula ngayon, wala na kayong utang. Tada na lang po yung hiniram niyo sa akin. Parang gano'n nangyari. Wala na. Now, sabi ni Kristo, sino ba sa kanilang dalawa ang mas magmahal kay Kristo? Sa money lender. Sabi na ni Simon, yung nang may utang na malaki na kinansila, siya ang mas magmahal sa money lender. Sabi ni Kristo, tama ang ginawa. Sabi niya, tingnan mo itong babae. Ito na. Sabi ni Panginoong Kristo kay Simon, pagdating ko kanina dito sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig. Tubig na pangpunas ng aking paa. Hindi mo ako binigyan ng tila man lang para pangpunas ng aking paa. Hindi mo ako hinalikan, hindi mo nilagyan ng lana yung aking ulo. Na bakit po sinabi ni Panginoong Kristo yun? Ano ba ang kahulugan ng tubig noon? Ano ba ang kahulugan yung pagpunas ng paa? Ano ba ang kahulugan ng paghalik noon? Ano ba ang kahulugan ng paglagay ng lana sa ulo bilang bisita? Alam mo, naging kaugalian na it is the practice of the Jews. Noon, sa Middle East, kasi sa Middle East, maalikabok. At maglalakad sila, nakatsinilas na nakasandal. Kaya alam mo, pag nakasandal, marami talagang alikabok na kakapit sa iyong paa. At kung bisita ka sa bahay, bawat bahay, bago ka pumasok sa loob ng tahanan, mayroon talaga silang lugar na pamugasan ng paa. Kung mayaman ho yung tao na pupuntahan mo, mayroon silang tagatulong o helper na siyang magpupunas ng bawat bisita. Pupunasan mo na yung kanilang mga paa ng tubig, buhusan ng tubig at punasan para maging malinis pagpasok sa loob. Pagkatapon yan, harapin siya ng may-ari ng bahay at halikan. Ang ibig sabihin, tanggap ka bilang bisita namin. At yun, dahil mainit sa labas, pagpasok mo, lalagyan ng hot oil yung ulo mo, masamasahin at pupunasan. Para maging presko yung pagpasok mo sa loob ng bahay. So, yung mga bagay na yan, hindi ginawa ni Simon. Ginawa ng babae, nasabi ni Simon, babaeng makasalanan. Hindi ginawa niya sa pagitan ng tubig, ginawa niya sa pagpunas sa pamagitan ng kanyang mga luha. Hindi pinunasan ng tila, pinunasan niya sa pagitan ng kanyang mga buhok. At hinalik-halikan pa ang paa ng ating Panginoong Kristo. At doon, yung nangyari, binuhusan pa ng mamahaling perfume. At sabi ni Kristo, ang babaeng ito, nagtawad ako na. Wala ho nagawa, hindi ho nagawa yun ni Simon. Nagawa sa isang babaeng nasabi, maraming kasalanan. When we come to God, kung nalapit man tayo sa Panginoon, sa tunay na pagsasamba, kinakailangan talaga. Kinakailangan na we need to surrender ourselves to Him. Kinahanglan yun na ating ibigay ang ating sarili niya sa Ginoo aron makabakod taong kapatawaran sa atong mga kasalanan. Alam, naging yun na ho ang kaugalian niya, pero hindi yun ginawa ni Simon, ginawa ng isang babae na sinasabing makasalanan. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, pinatawad ko na sa iyang kanya-kanyang mga kasalanan. Bilang Diyos, si Panginoong Kristo dapat magkaroon ng mataas na resepsyon.
Dapat tanggapin siya na dapat may pagpupuna sa paa, pero hindi yan nagawa na Simon. Nagawa ng ordinaryong babae, isang babaeng makasalanan. Dahil mahal na mahal niya ang Panginoon. Kaya ang lahat ng mga paggalang na ito, pagbibigay ng tubig, pagpunas ng paa, hindi nagawa ni Simon. Hindi nagawa ng isang babae. Katulad din natin, pumasok man tayo sa simbahan, huwag nating isipin na mayaman tayo. Huwag nating isipin na sino tayo sa labas. When we come to God, we need to humble ourselves to Him. Kalimutan na nato na kinsa ta sa gawas, isip po nato, kinsa kita at ubangan ng Diyos. Kung sino tayo sa harap ng Panginoon, at yun magsimula talaga ang tinatawag na true worship. Pangalawa, dapat ipadama natin at ipakita natin sa Panginoon ang madamdaming pagsamba mula sa ating puso. When we worship God, it is not a matter only of what we are doing. It is a matter of our heart. Dapat na ating ginagawa mula talaga sa ating puso. Naintindihan? Ipadama. Naku, nakakaramdam kayo na gusto kayong umiyak, then go ahead, cry. Kung nakakaramdam kayo na gusto kayong pumalakpak, then go ahead, clap your hand. Kung gusto kayong lumuhod o whatever, do it. But do it for the glory of God. Huwag ninyong gawin yan para ipakita sa kasamahan ninyo na kayo ay mas malapit pa sa Panginoon. Because once you do that, you miss the real spirit of worship. Huwag mong ipakita. Gawin natin yan, ipadama natin yan. Ang lahat na yan, nagmula talaga sa puso. Pero ang patandaan natin dito, huwag namang ibig sabihin na dahil ginagawa niya isang pumalakpak siya, ipapalakpak ka na lang rin na hindi mo gustong ipalakpak yung kamay mo. Ano bang ibig yun? Parang napilitan ka lang. Sabihin ng worship leader, okay, clap your hands. Alam mo, marami ng iba't ibang denominasyon tayo rito. Iba't iba tayong pinagdaanan. Minsan, yung pagpataas ng kamay parang napakahirap gawin sa mga taong hindi pa sanay sa paggawa ng ang pagpalakpak ay napakahirap gawin. Kaya huwag nating pilitan ng sarili na gawin yun pag wala sa ating kagustuhan. Kasi lumalabag tayo sa ating sarili. Wala na tunay na diwa ng pagsamba. Yun ho ang ibig sabihin. Kaya, kinakailangan ipakita talaga natin na lahat ng ating ginagawa ay galing sa loob ng ating puso. Huwag nating husgahan ang pagsasamba ng ibang tao sa pamagitan ng kanyang appearance. Ano ang ibig sabihin? Kung nakita natin yung isang kasama natin, parang nakaganon lang siya. Yung iba, lively na lively. Kasi yung mga pananaw. No, do not judge any one of your members of the church kung anong nakikita niya. Because God will see our heart. Titingnan ng Diyos ang ating mga puso. Yun ho ang mas bagay na dapat natin malaman. Pangatlo, para maging tunay at totoo ang ating pagsama, dapat ipakita natin ang tunay na pagsisisi ng kasalanan. Pagsisisi, meaning, when we come to God in worship, we must have a repentant heart. Meaning yung ating puso, may pagsisisi. Alam naman natin na tayo lahat ay makasalanan. At minsan, may mga tao po papasok sa simbahan, para lang makita sila nagsisimba. So paglabas ng simbahan, ganoon nga sinasabi ko kanina, ganoon pa rin yung dating buhay. When we come to church, when we worship God in spirit and in truth, let us give everything to God. Ipakita natin kung sino talaga tayo magpagsisisi. Paglabas natin, dapat ikita natin ulitin ang ating ginagawa ng pagkakasala. At batay sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, walang, sabi niya, walang pangalan ho yung babae, sinasabi walang pangalan dito. Pero sa ibang pasahe ng Biblia, may pangalan na si Maria. Kung ating isipin, siguro siya si Maria Magdalena. Hindi malinaw na sinabi. Pero alam na sino ba si Maria Magdalena. Siya ho yung babaeng, tinaguriang babaeng mababa ang lipad sa Biblia. Pero sa oras na yun, when she came to worship Jesus Christ, He gave everything. Ibinigay niya lahat. Umiiyak siya at nakita ni Panginoong Kristo na kanyang pag-iyak ay hindi drama. Bakit? Kasi sinabi niya, yung babae na yan, pinatawad ko na yung kanyang mga kasalanan.
You see, meaning if we do something in worship, we must be true to what we have been doing. Hindi lang ho pagpakita ng tao. Pasabihin ng isa, uy, Diyos nun, hindi siya kayo. Hindi ko dapat anak. Hinahanglan. Tanggapin natin ang katotohanan kung sino ang Diyos at tanggapin din natin ang katotohanan kung sino tayo sa harapan ng Panginoon Diyos. Who are we? Who is God? And who are we in the presence of God? Yun ho ang dapat nating tandaan. Pang-apat, ang tunay na pagsasamba ay may kasamang pagpapasalamat. You see? Yung pagbibigay, pagbuhos mo ng mamahaling perfume, napakalaking halaga ko nun. Hindi sinabi ng Biblia kung magkano. Pero i-give it out, ibinuhos niya dahil mahal niya bilang pagpasalamat sa Panginoon. Ganon din tayo. When we come to God in worship, ibibigay din natin yung oras natin, ibibigay din natin yung ating katawan, we offer our bodies for the glory of God, and everything, we give it for the glory of God, not for our own glory, para maging sikat tayo, hindi ko. Ang pagbubuhos ng mamahalin perfume, ginawa ng babae, alam niya na mamahalin yun, but God is more precious than all those things. Kung mahal man natin ang oras natin, minsan, masasayang ba na, sayang na magtrabaho, dapat magtrabaho ako. Kung gano'n ang isip mo, ang isip mo nandun sa kaysa, pero ang katawan mo dito, kailangan, give everything to God, give thanksgiving, tandaan natin, true worship is not only about singing, above all, it is not for our own benefit, but it is for the glory of God. Kaya, to summarize, para magkakaroon tayo ng tunay na pagsamba sa Panginoon, unang-una, dapat magkaroon tayo ng humble heart. Puso natin talaga, handang magpakumbaba, handang sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Pangalawa, dapat ipakita natin yung ating damdamin na walang pagtatago. True to ourselves. Kung gusto mong magpalakpak ka, umiyak ka. Kung gusto mong itaas, ikaway mo yung do it. Na walang pumipilit sa iyo. Hindi ka para maging sikat to whatever. You do it because you want to do it for the glory of God. See? Bago po nagkapusin ang mensahe ito, allow me to tell you a short story. Si Ivan the Great, siya ho ang tinatawag na dakilang leader sa Russia. Alam mo, ang Russia, napakalaking bansa. Marami siyang mga bansa na naging sakop kahit yung tawag na Union Soviet, Union of Socialist Russia. Maraming mga bansa. At dahil sa tapang niya at talino, napag-isa niya yun na siyang matibay na bansa. Katulad ng United States of America. Napakalaki. Kung napag-isa niya, kasi noon maraming revolusyon. Kumiwalay sa mother country. Na ito si Ivan, napakasinsiyo siya sa kanyang trabaho bilang leader ng gobyerno. Kaya nakalimutan na niyang mag-asawa. Medyo taas na ho yung edad niya. May payo siya natanggap sa mga leader, yung mga advisors niya, dapat mag-asawa ka. Sir, sabi niya, nila. Kasi kung mamatay ka, may magpalit sa iyo at may susunod sa iyong kaharian. Kaya sabi ni Ivan the Great, paano ko magawa yan? Hindi pa ako makalabas para maghanap ng babae kasi busy ako dito sa kanyang trono. Sabi niya, maghanap kayo ng babae na para sa akin. Pag nakita ko, pag nagustuhan ko yun, aasawahin ka. Maasawahin ko yun. Naglabas sila. Sa buong Europe, naglabas ko yung kanyang mga delegado para maghanap ng maging asawa ni Ivan the Great. At nakarating sila sa Greece. Yun, nakita nila yung prinsesa, anak ng hari doon. At ito ang magandang babae, babae para kay hari yung kay Ivan the Great. Kaya, nagpasya sila na usapan ho yung kasalan. At nangyari na pumayag yung hari, ibibigay yung kanyang anak. Pero may kondisyon. Dahil yung hari doon sa Greece ay kasama sa Orthodox Church. Sabi ng hari, ibibigay ko lang yung aking anak na asawa kay Ivan the Great kung siya ay handang sumama sa aming simbahan bilang kasama sa Orthodox Church. Sabi ni Ivan the Great, yes, I will follow that. Kaya noon, nagbigay ng mga katikismo, yung mga pag-aaral tungkol sa Panginoon, tungkol sa Orthodox Church, at doon, matalino kasi si Ivan the Great, kaya doon, natutunan niya kagad. Kaya handa na siya magpakasal. Pero bago man ikasal, dapat magbabautismo siya.
Isa na namang kinakailangan sa Orthodox Church na bilang bahagi ng simbahan, dapat magpabautismo. Kaya pumayag naman siya. Kaya yung sa araw na sana ng kasal, ng binyagan, doon, naisama ho ng hari yung si Ivan the Great, yung 500 of his great matatapang na mga sundalo. Kasama doon sa Mediterranean Sea, bahagi doon para magpupo ng binyagan. Yung pagdating doon, sabi ng hari, may problema. Dapat isama pagbinyag ang mga sundalo para matuloy ang kasal. Nagkaroon ng bargaining at usapan. Pumayag naman ang hari na binyagan ang mga sundalo. Mang binyagan na sana, nagkakaroon na naman problema. Sabi ng mga elders of the church, paano yan may sama sa ating simbahan? Na sundalo pumapatay man ng tao. Bawal ang bahagi kabilang sa simbahan na sundalo din pumapatay ng tao. Kaya sabi ng hari sa Greece, kung handa kayong i-give up ninyo yung inyong trabaho bilang sundalo na pumapatay ng tao, matuloy ang kasal. Sabi ng usapan na naman, sabi na, okay, magpabinyag ang 500 na sundalo, magpabinyag mo yung King Ivan the Great. Kaya 501 na mga pari pinadala doon. Isa-isa may kanyang pari na siyang magbibinyag sa pamamagitan ng by immersion, ibabaon sa tubig. Kaya ngayon, sabi niya, paano ito? Mga sundalo kami. Pag may magtanggang pumatay sa aming hari, makipaglaban kami, handa kami pumatay ng tao para maproteksyonan lang yung hari. Yung si Ivan the Great. So sabi na, okay, magpabinyag kami. Ibinahon sila sa tubig, bago niya ibinahon, tinanggal yung kanilang mga espada. Nag-ibinahon sila sa tubig, ibinahon ng katawan, pero ang kamay hindi nataas, ang espada hindi kasama sa pagbahon sa tubig. You see, para lang matupad ang kagustuhan. Maraming mga Kristiyano ngayon, Kristiyano na, nabinyagan na, pero hindi pa rin ibinigay ang buong buo ang kanyang sarili. Ang mga kamay, parang hindi pa nabinyagan, gumagawa pa rin ng kasalanan. Ang mga mata, parang hindi pa rin nabinyagan, gumagawa pa rin ng kasalanan. Ang isipan, parang hindi pa rin nabinyagan. Ang mga tinga, ang mga bunganga, parang hindi pa rin nabinyagan. Why? They do not surrender themselves to God. They come to God and worship. Bilang mga Kristiyano, we should surrender everything to God. We should do it for His own glory, not for our own. Can we do that? Magawa ba natin yan by giving up ourselves, by surrendering ourselves to God for His own glory? The power of God, power of the Holy Spirit. Nothing is impossible. Kung imposible sa tao, walang imposible. Diyos, tintak na sa lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na ibigay mo sa akin. Thank you, Lord, for the warning. Thank you, Lord, for the lesson para magkaroon kami ng tunay na pagsasamba sa iyo. We need to humble ourselves. We need to have a repentant heart. Dapat magkaroon kami ng tunay na pagsisisi ng kasalanan. Sa lahat. Dapat we should surrender ourselves to you. Mula ngayon, hindi na kami ang may-ari sa aming sarili, kundi ikaw na. Ikaw na ang mamahala sa aming buhay. Thank you, Lord. We ask in Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po.